Nang malaman niya na may malaking balat ako ay hindi niya itinuloy ang kasal namin. Hello Ate Anne, magandang araw po sa'yo. I just want to share my painful experience sa past relationship ko noon. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Bella, 28 years old. Way back 2017, I have a boyfriend na itago na lang nating sa pangalang Lance. Makisig, moreno, matalino, at masipag. We're 8 years in our relationship before. Maayos naman ang pagsasama noon. Noong hindi pa niya natuklasan ang pinakatago-tagong sikreto ko. Siya yung tipo ng jowa na mahilig sa mga surprises. Araw-araw kong nararamdaman yung efforts at pagmamahal niya sa akin. Kaya naging kampante ako sa kanya at sobrang minahal ko siya. Magaling siyang magplano at advanced siya kung mag-isip. Sobrang ayaw niya na minamalas siya. Palagi niyang kwinikwento sa akin noon kung ano yung plano niya para sa future namin. Ang sarap sa pakiramdam na kahit magjowa pa lang kami, ay nagpaplano na siya about sa future namin. Hanggang sa dumating ang araw na nag-propose siya sa akin. In front of our family and friends. That was the very special moment and it's a dream come true for me. Ang makasal sa lalaking mahal ko. Noong mga panahon na yun, feeling ko ako ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Napaiyak pa nga ako sa sobrang tuwa. After ilang months ay sinimulan na namin ang pagpaplano ng wedding namin. Pinagplanuhan naming mabuti yung kasal namin. Kahit nagpaplano pa lang kami ay sobrang na-excite na ako. Wala kaming problema sa gastos kasi may kanya-kanya kaming trabaho at may negosyo ang mga magulang niya. One day, in-invite kami ng friend niya na mag-Sayargao kasi birthday nito. Nagstay kami doon for 1 week. Siyempre naging memorable din para aming dalawa iyon. Pero sa simula pa lang ay wala pa talagang nangyayari sa amin. Kasi balak naming gawin yun after the wedding. At isa din sa nagustuhan ko sa kanya kasi nire-respeto niya ako. Noong nasa bakasyon kami, ay sobrang saya namin kasi nadagdagan na naman ang mga happy moments namin together. Hanggang sa dumating yung araw na natuklasan niya ang pinakatago-tago kong sikreto. Nagbibihis ako that time at nakalimutan kong i-lock yung pinto, tapos bigla siyang pumasok. Pagkapasok niya, ay nagulat siya sa nakita niya. Tinanong niya ako kung ano yung bagay na yun. At pinagtapat ko sa kanya na may balat ako. Akala ko wala lang yun sa kanya kahit may ganun ako. Akala ko hindi yun magiging big deal sa kanya kaya hindi ko na sinabi. Hindi ko akalain na iyon pala ang magiging dahilan upang magbago ang pagtingin niya sa akin. Simula noon ay nararamdaman ko na ang panlalamig niya sa akin. At alam ko naman ang dahilan at sobrang nasaktan ako. Wala na rin siyang pakialam sa wedding namin hanggang sa tuluyan na nga siyang nakipaghiwalay sa akin. Ang sabi niya, pinilit niyang tanggapin na may ganun ako pero hindi daw niya talaga matanggap. At ang isang dahilan niya ay baka malasin daw siya kasi may balat ako. Lalo pat may mga negosyo sila, baka daw pag itinuloy niya ang pagpapakasal sa akin, ay malasin at malugi ang negosyo nila. Naniniwala daw kasi siya na kapag may balat sa ay malas daw ang tao na yon. Humingi siya ng sorry sa akin at wala akong nagawa kundi tanggapin. Sobra akong nasaktan sa ginawa niya. Hindi na kasi biro yung matagal na pagsasama namin at sa ganun lang magtatapos. Napakasakit talaga, ngunit kahit ganun ay hindi ako nagpakalugmok dahil lang sa nawala na siya sa akin. Pinagpatuloy ko pa rin ang buhay ko sa kabila ng sakit na pinagdaanan ko. Gusto kong patunayan sa kanya na hindi ako malas. Lalo pa akong nagsumikap sa buhay. Lumipas ang mga taon at nagbunga lahat ng pagsisikap ko sa buhay at sobrang proud ako sa sarili ko. Nakapundar ako at nakapagpatayo ako clothing business at nagbebenta rin ako ng mga beauty products. Sobrang natuwa kasi ang dami kong natatanggap na orders everyday. I'm so very happy kasi naging successful ako. Nabalitaan ko rin na ikinasal na ang ex ko, magkakababy na rin sila at masaya ako para sa kanila. But after a year I received a devastating news. I found out na nanganak ang asawa niya pero namatay ang baby at dahil doon, nawala sa pag-iisip ang asawa niya. Nabalitaan ko rin sa common friend namin na natanggal siya sa trabaho. I was so sad for him. Kahit ganoon ang ginawa niya sa akin ay
Hindi ako nagtanim ng galit sa kanya kasi alam kong masama iyon.